ministeryo ng salita at ang pamamahagi ng Diyos para sa ekonomiya ng Diyos. 这训练有8篇的信息， Sa sasama nito ay may 8 mensahe. 头4篇的信息，从第1篇到第4篇，我们来看话语的指示。 Unang 4 na mensahe, mensahe 1 hanggang 4 ay tungkol sa ministeryo ng salita. 后4篇的信息，从第5篇到第8篇，我们要来看为着神的经纶之神的分赐。 At ang huling 4 na mensahe mula mensahe 5 may hanggang kawayan, mensahe may kawayan 8 tapos ay tungkol sa pamamahagi ng Sa Diyos banggaan yan. para sa ekonomiya ng Diyos. 我们在这里的负担，乃是我们需要看见这2件事。 Sa Marilaw. ang Tapos kabigasan yan, natin sa Adulo pa conference nito, dapat makita natin ang dalawang bagay na ito. 就是话语的指示与为着神的经纶的神的分赐。 Dahil dapat makita natin ang ministeryo ng salita at ang pamamahagi ng Diyos para sa ekonomiya ng Diyos. 我们需要看见这2件事彼此之间生机的关系和关联。 Okay. Dapat makita din natin ang kung ano ang pambuhay na kaugnayan ng dalawang bagay na ito. 第1篇的信息，篇题说到坚定持续的祷告，并进话语的指示。 Paksa ng mensahe isa, matibay na sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. 在《使徒行传》6章4节说到，但我们要坚定持续的祷告，并进话语指示。 Sa mga gawa na kapitulo 6, versikulo 4, sinasabi dito na we will continue steadfastly in prayer and in the ministry of the word. 祷告不仅是恳求神为着他的行动来做事， Ang pananalangin, hindi lang sinasabi natin sa Diyos na gawin niya ang ganyang gawain dito sa lupa. 祷告也是使我们的灵得着操练并加强。 Ang pananalangin ay nagpapatibay ng ating espiritu, na napapa-ensayo ang ating espiritu. 因此，祷告必须要在话语指示之前，如同使徒们所实行的。 At ang pananalangin, kinakailangan nangunguna bago ang ministeryo ng salita, katulad ng ginagawa ng mga apostol. 若没有这样一种的祷告，我们的话语指示就没有活力并加强。 Kapag walang ganitong panalangin, bago ang ministeryo ng salita, ay wala rin ang buhay at lakas ang ating salita. 在这一次特会的起头，我愿意非常柔细的来提出一个问题。 Sa umpisa ng ating konferensya ay ibabanggit ko ang isang napakahalagang tanong. 我们是否都向主完全的敞开呢？ Tayo ba ay lubusang nakabukas ba sa Panginoon? 我们是否乐意让主在真实的祷告这件的事上来摸着我们每一位？ Nais ba natin na hipuin tayo ng Panginoon tungkol sa tunay na panalangin? 我需要从我的里面非常的诚实的说，在真实的祷告上，我仍然是一个学习的人。 Tungkol sa tunay na panalangin, masasabi ko sa sulog ko na ako ay isang nag-aaral tungkol sa bagay nito. 我是一个教师，还是一个学习的人。 Hindi tayo isang guro, kundi isang mag-aaral ng panalangin. 甚至在交通这一堂的信息的时候，
Bago ang pagsasalamuha ko ng mensahe na ito, 当然乐意向主在真实的祷告的事上有更多的学习。 nais ko magkaroon ng mas marami ng pag-aaral tungkol sa tunay na panalangin. 在纲目第一大点说到坚定持续的祷告， Roman numeral 1, matibay sa pananalangin. 在这一大点我们要来看祷告的意思。 Sa punto na ito, nais natin makita ang kahulugan ng pananalangin. 祷告的意思是说，我们看见自己一无所事，一无所能，这还是祷告是真正的否认己。 Ang manalangin ay nangangahulugang natatanto natin sa atin ay wala na tayo, ay walang magagawa. 在马可福音8章34节，主说到：若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。 Sa Marcos 8:34, sinabi na if you want, whoever wants to follow me, he needs to deny himself, take up his cross and follow me. 然后到马可福音的第9章，这里就有一个赶出亚巴琳的事例。 Pagdating natin sa chapter 9 verse 29, dito ay tungkol sa halimbawa ni Balaam. 在9章14节，这里开始说到， Sa versikulo 14, sinabi dito, 主到了门徒那里， pumunta ang Panginoon sa mga disipulo 有大批的群众就来围着他们。 at may isang nandyan ang madla na sa paligid niya. 群众当中就有一个人回答主说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被亚巴琳附着。” Sabi niya, dinala ko yung anak ko sa harap ng mga disipulo mo at 他被亚巴琳来附着。 spirit of a demon. Spirit of a dumb demon. Yes. Hindi makapagsalita na demonyo. 然后他接着说 At sinabi niya sa susunod,：“ 我也请你的门徒把这污灵赶出去。” At sinabi ko sa yung mga disipulo na ilabasin yun ang demonyo na ito. 但是你的门徒他们无能为力。 Ngunit ang mga disipulo niyo hindi nila kaya na itakwil ang demonyo na ito. 所以神就将这污灵从孩子的身上赶逐出去。 Ngunit ang Panginoon, pinalabas niya ang itong piping demonyo. 那在9章28节就说到，耶稣进了屋子， Then, pagkaraan na ito, sa verse 28, sinabi dito na pumasok sa isang bahay ang Panginoon. 门徒就来问主说：“我们为什么不能将这个亚巴琳赶逐出去？” Tinanong ng mga disipulo, bakit hindi namin kayang ipaalis ang piping demonyo? 所以9章29节，耶稣就说：“非用祷告，这一类的灵总不能出来。” Sa verse 29, sabi niya, kapag walang panalangin, ganitong mga demonyo ay hindi mapapalabas inyo. 在第8章，主交通了否认己。 Sa Kapitulo 8, ang salamuhan ng Panginoon ay tungkol sa pagtakwil ng ating sarili. 到了第9章，主就说到祷告。 At pagdating ng Kapitulo 9, sinabi ng Panginoon tungkol sa pananalangin. 我们这两处的经文放在一起，就给我们看见祷告的意思乃是真正的否认。 So, pag pinasama natin ang dalawang kapitulo na ito,
makikita natin ang tunay na pananalangin ay ang pagtatakwil ng ating sarili. 我们知道祷告的意思吗？ Natatanto ba natin ang kahulugan ng pananalangin? 祷告乃是我们看见我们自己一无所事、一无所能， Ang mananalangin ay natatanto natin na tayo ay wala at na tayo ay walang magagawa. 祷告乃是真正的否认。 Ang pananalangin ay ang totoong pagtatawa ng sarili. 祷告实际上就是宣告，不再是我，乃是基督。 Ang pananalangin ay ang pagdedeklara natin na hindi na ako, kundi si Kristo ang nasa loob ko. 门徒来不祷告，就来要赶逐污鬼。 Ang mga disipulo, hindi sila nanalangin, ngunit gusto nila ipalabas ang demonyo. 所以他们没有能力，他们没有力量，这件事也没有成功。 Kaya wala silang kapangyarihan at wala silang lakas at hindi nagawa ang bagay na ito. 祷告的意思乃是不再是我，乃是基督。 Ang kahulugan ng pananalangin ay hindi na ako, kundi si Kristo. 需要被基督所顶替，以 Kina, 基督做我们的一切。 kinakailan ihalili tayo ng Panginoon at si Kristo ang lahat sa lahat. 第二重点说到祷告的人，必须是一个要神和神旨意的人。 Letter B, ang isang tao ng panalangin ay dapat naging isa na naghahanap sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. 这里说到要神， Sabi dito ay nais niya, naghahanap sa Diyos. 要神就是寻求神。 Pag nais mo ang Diyos, naghahanap ka sa Diyos. 我们用这个非常简单的字词，要神就是寻求神。 Napaka-simple na salita ito, no? Pag nais natin ng Diyos, maghahanap tayo ng Diyos. 当我们来祷告的时候，乃是我们来寻求神。 Habang nananalangin tayo, tayo ay naghahanap sa Diyos. 我们的祷告应当建立在我们寻求神的基础上。 Amen. Ang pananalangin natin, ang saligan ng ating panalangin, kinakalan sa paghahanap natin sa Diyos. 我们的祷告该是我们寻求神，并且渴望神的旨意能够得着成就。 So, ang pananalangin ay naghahanap tayo sa Diyos at nais natin na ang kaloob ng Diyos ay matutupad. 一个人若只想着自己的心愿能够得着成就， Kapag isang tao ay iniisip lang niya na ang sarili niya at ang gusto niya ay matutupad. 这个人虽然也可以祷告， Ang ganitong tao, pwede naman siya manalangin. 但他却不是一个祷告的人。 Ngunit hindi siya isang tao na panalangin. 一个祷告的人，该是要神、寻求神，并寻求神旨意的人。 Amen. Isang tao ng panalangin ay isang tao na nais niya ang Diyos, naghahanap ng Diyos, at ang kaloob ng Diyos. 这样一个祷告的人的特征，在我们主耶稣的身上是非常的清楚和显著。 Ang ganitong saligan ng isang tao ng panalangin ay makikita sa buhay ng Panginoong Jesus. 在马太福音第6章，主教导门徒而有示范的祷告。 Sa Mateo Kapitulo 6, sinabi ng Panginoon sa mga disipulo kung paano sila manalangin. 6章9节这里说， Sa chapter 6, verse 9, 所以你们要这样祷告。 sabi niya, ganito ang panalangin ninyo. 我们在诸天之上的父，愿你的名
被尊为圣。 Our Father who is in heaven, may your name be sanctified. 愿你的国来临， Your kingdom come. 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 And your will be done on earth as it is in heaven. 主作为一个祷告的人，他乃是要神并要神的旨意。 Isang tao ng panalangin, nais niya ang Diyos at ang kalooban ng Diyos. 他在十字架上受死之前的那个晚上， Nung gabi na bago ipinako ang Panginoon sa krus, 带着门徒来到克西马尼园祷告。 dinala niya ang disipulo sa hardin ng Getsemani. 在马太福音26章39节，这里主祷告说 Matthew 26 verse 31, ang panalangin ng Panginoon. 若我父啊，若是肯， His Father, if it is willing, 就叫这杯离开我。 take this cup away from me. 然而不要照我的意思， Yet not as I will, 只要照你的意思。 but according to your will. 主三次这样的向父神来祷告。 Nanalangin ang Panginoon ng 3 beses ng ganito sa Ama. 一个祷告的人，在神的面前有许多的祷告。 Ang isang tao ng panalangin ay may maraming panalangin sa harap ng Diyos. 都是为着神和神的旨意。 At ang mga panalangin ay ukol para sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. 我们需要问我们自己一个问题： Kinakailangan ay itanong natin sa ating sarili. 在这个宇宙中，我们所要的到底是什么呢？ Ano ba ang gusto natin sa sansinukob na ito? 我们在这里究竟是为着什么呢？ At nandito tayo para sa ano? 我们是要自己的心愿得着成就呢， Nais 还是要叫神的旨意得着成就？ Nais natin na matupad ang ating damdamin o ang kalooban ng Diyos. 我们在座的每一位， Bawat isa sa ating mga 在 kapatid, 祷告的事上， sa bagay ng panalangin, 我们迟早都要受到这一个试验。 tayo ay sulinanin, makita natin kung tungkol sa bagay na ito. 我们祷告，若不是要寻求神，并为着神的旨意， Kapag ang panalangin natin ay hindi para sa Diyos at sa Kanyang kalooban, 若不是这样， kapag hindi ganun, 纵使我们在神的面前有许多的祷告， bagamat maraming panalangin tayo sa harap ng Diyos, 我们的祷告在神的面前就没有多少的价值。 at lahat ng mga panalangin ito ay walang gaanong value sa harap ng Diyos. 我们看过祷告的意思， Nakita natin ang kahulugan ng panalangin. 是真正的否认。 Ito ay tunay na pagtatawa ng ating sarili. 看了一个祷告的人，乃是要神和神旨意的人。 At nakita natin isang tao ng panalangin, nais niya ang Diyos at ang kalooban ng Diyos. 第三重点，我们要来看祷 Letter, 告真实的意义。 letter C, ang totoong kahulugan ng panalangin. 祷告的意义是什么呢？ Ano ba ang kahulugan ng panalangin? 首先，祷告乃是人和神彼此的接触。 Una, ang kaugnayan ang Diyos sa ating sa tao. 祷告不仅是人来接触神， Ang panalangin, hindi lang ang tao ang nag-uugnay sa Diyos. 祷告乃是人和神彼此的接触。 Ang
kahulugan ng panalangin ay ang kaugnayan ng Diyos at ng tao. 神与人彼此的接触，乃是圣经中一个大的题目。 Ang kaugnayan ng Diyos at ang tao ay ang isang napakadakilang bagay sa Biblia. 我们都需要记得这一个定义。 Dapat maalala natin ang kahulugan na ito. 祷告的意义， Ang kahulugan ng panalangin. 真实的祷告， Ang totoong panalangin 乃是人和神彼此的接触。 ay ang kaugnayan ng Diyos at ng tao. 祷告不仅是人来接触神， Ang panalangin, hindi lang ang tao ang nag-uugnay sa Diyos. 也是神来接触人。 Ito rin ay ang Diyos ang nag-uugnay sa tao. 神与人互相的交流， Ang Diyos at ang tao, sila ay nagkakaroon ng kaugnayan sa isa't 互 isa. 相的连接， Nag-uugnay sa isa't isa. 也互相的调和。 At may naisama sa isa't isa. 任何一个祷告，若不是人来接触神， Kapag ang panalangin ay hindi ang tao nag-uugnay sa Diyos, 若不是神来碰着人， at hindi ang Diyos ang nag-uugnay sa tao, 这样一个祷告就不是一个够上神标准的祷告。 ganitong panalangin ay hindi isang panalangin na ayon sa antas ng Diyos. 祷告一个最高、最准确的定义，就是神和人相互的接触。 Ang pinakamataas at sa antas na panalangin ay ang kaugnayan ng Diyos at ang tao. 另外一面，祷告也是人来呼吸神。 Sa kabilang panig naman ay ang tao ang naglalanghap sa Diyos. 得着神， Nakakamit ang Diyos. 而给神来得着。 At kinakamit ng Diyos ang nagkakamit sa Kanya. 我们不要以为祷告仅仅是向神来恳求一些的事， Huwag natin sabihin na ang panalangin ay ang tao ay naghihingi ng bagay sa Diyos. 真实的祷告不是仅仅向神来恳求一些的事， Ang tunay na panalangin ay hindi lamang ang tao ang sinasabi sa Diyos ang kanyang pangangailangan. 真实的祷告乃是人来呼吸神， Amen. Ang totoong panalangin ay ang tao na naglalanghap ng Diyos. 得着神，并被神来得着。 Makamit niya ang Diyos at siya ay ang Diyos ay makamit siya. 没有人在神之外来求讨一些的人事物。 Sa labas ng Diyos at naghihingi lang tayo ng mga bagay o mga tao. 这一些都不是祷告的本质。 Ito, lahat ng bagay na ito ay hindi mga laman ng panalangin. 真实的祷告， Ang totoong panalangin. 本质的祷告， Ang kahulugan ng 乃是 panalangin. 我们在那里接触神、 Tayo ay nakaugnay sa Diyos. 呼吸神、 Nilalanghap natin ang Diyos. 享受神、 Tinakamasa natin ang Diyos. 得着神， Nakakamit natin ang 最 Diyos. 终叫我们被神得着。 At tayo ay makamit ng Diyos. 所以第三重点说，祷告真实的意义，乃是人在灵里和神接触，并吸取神自己。 Kaya sa letter C, ang totoong kahulugan ng panalangin ay ang kaugnayan ang Diyos sa ating espiritu at ang pagsisipsip ang Diyos mismo. 第一小点，祷告就是人的灵和神的灵接触，在接触之间，把神吸入到人里面。 Number one, ang panalangin ay ang pakikipag-ugnay
ng pantaong espiritu sa dibinong espiritu na sa panahong iyon ay nilalanghap natin ang Diyos. 真实的祷告都不是仅仅向神求一件事， Ang tunay na panalangin ay mga panalangin na hindi lamang naghihingi tayo ng mga bagay 而 sa 是 Diyos. 人与神相互的接触， Ngunit ang Diyos at ang tao ay nauugnay na 人 bilang 来 isa. 吸取生命， At nilalanghap ang Diyos. 并被神来得着。 At makamit tayo ng Diyos. 第二小点，真实的祷告 Number 2, ang tunay na panalangin 都是人在灵里调和着适灵的神而有的。 ay mga panalangin na naisama sa Diyos Espiritu sa ating Espiritu. 所以 A 说到祷告必须是神调在人的灵里， Okay. 和人一同祷告出来的。 Amen. Kaya ang letter A, ang pananalangin ay dapat isang magkasamang pananalangin kung saan ang Diyos ay naisama sa ating Espiritu. 第 B 真实的祷告乃是神人双层的祷告。 Amen. Letter B, ang mga totoong panalangin, mga panalangin may kinalaman ang Diyos at ang tao. 神人双重的祷告，可以说是双重人物的祷告。 May kinalaman ang Diyos at ang tao, ibig sabihin nun magkasama sila sa panalangin. 是神的灵调在人的灵里， Ang Espiritu ng Diyos na naisama sa Espiritu ng tao. 人的灵也调在神的灵里而有的祷告。 At ang Espiritu ng tao na naisama sa Espiritu ng Diyos. At ang bunga na ito ay panalangin. 真实的祷告都是这样一种神人双重的祷告，双层的祷告。 Ang totoong panalangin ay itong panalangin na Diyos at ang tao na nag-iisa. 什么是双层的祷告呢？ Ano ba ibig sabihin ng ganitong panalangin? 就是说，不是仅仅是人在那里祷告神， Ibig sabihin nun, hindi lamang ang tao ang nananalangin sa Diyos. 而是神的灵调在人的灵里。 Ngunit ang Espiritu ng Diyos na naisama sa Espiritu ng tao. 来穿着人，带着人，也和人一起来祷告。 Binibihis ang tao, kasama ng tao upang manalangin. 从外面来看，是人在那里祷告， Sa panlabas, tao ang nananalangin. 但从里面来看， Ngunit sa loob naman, 是神的灵在那里祷告。 ang Espiritu ng Diyos ang 就 nananalangin. 是这双层的人物，是人，是神， Kaya ito ay two-in-one, no? Ang Diyos at ang tao. 在同一个时候发表同一个祷告。 Magkasama sa oras na yun, magkasama silang nananalangin. 这就是圣经里所说的祷告。 Ito ay ang panalangin na pinakita sa atin ng Biblia. 在雅各书5章17节，这里说， Sa James chapter 5 verse 17. 以利亚是与我们性情相同的人， It says, Elijah is of like feelings as us. 他恳切祷告。 And he prayed exceedingly. 这里说到恳切祷告， Prayed exceedingly. 也可以直接的翻译叫做在祷告里祷告。 At ang translation na yun, pwede rin sabihin na nanalangin siya sa loob ng panalangin. 这就是双层的祷告。 Ibig sabihin ito ay magkasamang dalawa na panalangin. 这里的意思乃是说到有祷告赐给了以利亚。 Ibig sabihin nun, may panalangin na binigay kay Elijah. 当然是从主来的祷告赐给了以利亚。 Tama nga, ito ay galing sa Diyos. Ang panalangin ng Diyos na binigay kay Elijah. 以利亚就在赐给他的
祷告里来祷告。 So, sa binigay sa kanya na panalangin ay nanalangin si Elijah. 他不是照着自己的感觉、思想、意愿跟情绪来祷告。 O ito ay hindi ayon sa kanyang damdamin, sa kanyang kaisipan, o sa kanyang naisip. 他也不是按着任何的环境或情况的刺激，而为着自己的愿望而有祷告。 O hindi rin siya nanalangin ayon sa kanyang sitwasyon ng kanyang paligid at nanalangin siya. 他乃是在主所赐给他的祷告。 Ngunit nanalangin siya sa loob ng panalangin na binigyan sa kanya ng 为着 Diyos. 成就主的旨意而有祷告。 Nagkaroon siya ng panalangin upang ipasatupadan ang kalooban ng Diyos. 穆安德烈就曾经这样说过： Si Andrew Murray, siya ay nagsalita din ng bagay nito. 一个真实的祷告， Sabi niya, ang totoong panalangin 乃是住在我们里面的基督。 siya ay si Kristo na nananahan sa loob natin 祷告那坐在宝座上的基督， upang ipanalangin sa nakalukluk sa luklukan ng Kristo. 这句话听起来非常的特别， nakakaiba ang salita na ito. 好像是基督求告基督自己。 Parang si Kristo mismo sa loob natin na nanalangin sa Kristo na nasa langit. 但是在我们的经历中， Ngunit sa ating karanasan, 真实的祷告 ang totoong panalangin 的确就是这样， ay ganito nga. 它乃是一个双层的祷告。 Ito ay dalawang bahagi ng panalangin. 第七说到这个神人调在一起而有的祷告， 细想。 Number 3, unais natin magkaroon ng tunay na panalangin. 完全是神发起的，神发动的。 Okay, sa letter C, no? Maliit na letter C. Ang panalangin ito, ang Diyos at tao ay magkasama. Ang Diyos ang tagapagsimula at tagapagtudyok. 神在人里头祷告， Ang Diyos ay nananalangin sa loob ng tao. 人也在神里头祷告。 At ang tao ay nananalangin sa loob ng Diyos. 这乃是祷告的原则。 Ito ay ang prinsipyo ng pananalangin. 真实的祷告 Tunay na panalangin. 该完全是由神来发起的， Kinakailangan ang Diyos ang tagapagsimula. 而不是由人来发起。 Hindi tao ang nagpasimula. 在尼弟兄文集的第2集 Sa Collected Works ni Watchman Nee, Volume 第18册， 2, 38. 这里有一般信息卷2。 May yung general general messages. 第58篇说到 Message 58. 凭着神的心愿而来祷告， Sabi niya, ang paksa na ito ay ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. 这里交通到有2类的祷告， Sabi ko ay may dalawang uri ng panalangin. 一类是从我们的需要来出发的， Isa ay ayon sa pangangailangan natin na panalangin. 另一类的祷告是从神的需要来出发的。 At pangalawang uri ay ang panalangin na ayon sa pangangailangan ng Diyos. 任何一个从我们的需要来出发而有的祷告， Tungkol sa panalangin na ayon sa ating pangangailangan. 虽然神也听， Bagamat makikinig ang Diyos sa ganitong panalangin, 但却不能叫神得着什么来满足他心头的愿望。 ngunit ito ay hindi matupad ang naisin ng Diyos sa kanyang puso. 这一类的祷告， Ganitong uri ng 从我们 panalangin 需要出
告， ayon sa ating pangangailangan. 在神的面前没有多少的价值。 Sa harap ng Panginoon ay walang ganong kahalaga. 第二类的祷告， Ang pangalawang uri, 就是从神的需要来出发的， ang panalangin ayon sa pangangailangan ng Diyos. 就是从神而来， Ang panalangin na galing sa 由 Diyos. 神来发起。 Ang Diyos ang tagapagsimula. 这一类的祷告，在神的面前是有分量，并且是有价值的祷告。 Ganitong panalangin sa harap ng Diyos ay mabigat at mahalaga sa harap niya. 我们若渴望要有这一类的祷告， Kapag may nais natin na magkaroon ng ganitong 就 panalangin, 是由神来发起， ibig sabihin na ang Diyos ang tagapagsimula ng 从神 panalangin. 的需要来出发的祷告。 Ang mga panalangin ayon sa kanyang pangangailangan. 那我们就需要成为一个祷告的人。 Kinakailangan tayo ay magiging isang tao na ng panalangin. 我们需要常常的活在神的面前， Kinakailangan lagi tayo namumuhay sa harap ng Panginoon. 让神的心愿，让神的思想常进到我们这个人的里面。 Para may pasok sa atin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kaisipan. 因着我们这样活在神的面前， Dahil nabubuhay tayo sa harap ng Diyos. 神的心愿要成为我们的心愿， Ang kalooban ng Diyos ay magiging kalooban rin natin. 神的思想要成为我们的思想， Ang kaisipan ng Diyos ay magiging kaisipan rin natin. 就能从我们里面来发出这样的祷告。 At mula sa loob natin ay magkakaroon ng ganitong 我 panalangin. 们都需要这样的来学习，有第二类的祷告。 Kinakailangan maturo na maaralan natin ang pangalawang uri ng panalangin. 就是由神来发起， At ang Diyos ang tagapagsimula 从神的需要来出发。 at mula sa pangangailangan ng Diyos ang panalangin. 我们需要有这一类的祷告。 Kinakailangan mayroon tayong ganitong uri ng panalangin. 我们若将这一个祷告的原则牢牢的记住， Kapag maalala natin ang ganitong prinsipyo ng panalangin, 这就会使我们的祷告 ito ay ang ating mga panalangin. 得着厉害的改正和操练。 Magkakaroon ng lubhang pagbabago at pag-aaral. 第三个小点， Number 3, 我们若是要有真实的祷告， kapag nais natin magkaroon ng mga tunay na panalangin, 由神发起的， mga panalangin pinasisimulan ng Diyos 摸着神的祷告， at umipo sa Diyos. 就必须在圣灵里祷告。 Kailangan nating manalangin sa loob ng Espiritu Santo. 罗大书20节说到：“亲爱的，你们要在至圣的信仰上建造自己。” Jude 20 says, it says that, dear saints, you need to be established in the faith. 接着就说，在圣灵里祷告。 At sinabi niya, kailangan manalangin sa loob ng Espiritu Santo. 在圣灵里祷告，意思就是说，我们和圣灵在二灵的相交里一起祷告。 Ang pananalangin sa loob ng Espiritu Santo ay nangunghulugan na tayo at ang Espiritu Santo ay nananalangin ng magkasama sa loob ng salamuhan ng dalawang Espiritu. 第四小点， Number 4, 我们在其中接触神。 ang mga panalangin kung saan kinakaugnay natin ang Diyos. 吸入神、吸取神，并被神充满的祷告。 Inalanghap ang Diyos, sinisip-sip ang Diyos, at napupuspos ng Diyos. 接触神、吸入神、吸取神，被神充满的祷告， Amen. 才是真实的祷告。
Nilalanghap ang Diyos, sinisipsip ang Diyos, at napupuspos ng Diyos ay mga tunay na panalangin. 唯有这一种的祷告，应当来献给神。 Tanging ang ganitong uri ng mga panalangin ang dapat ihandog sa Diyos. 第四重点， Letter D. 在圣经中有一个最高、最属灵的祷告，就是权柄的祷告。 Ang Biblia ay naglalaman ng isang lubhang mataas at espiritual na panalangin, ang panalangin ng otoridad. 很少祷告的人注意到这样一个祷告。 Di madalas ang isang tao ng panalangin ay pinibigyan pansin ang ganitong panalangin ng 我 otoridad. 们可能有感谢神的祷告， Siguro meron tayong mga panalangin ng pasasalamat sa 有 Diyos. 赞美神的祷告， Mga pagpupuri sa Diyos. 有向神来祈求的祷告。 May mga panalangin upang sinasabi natin ang pangangailangan sa Diyos. 但我们可能忽略了这一种最高、最属灵的祷告，就是权柄的祷告。 Ngunit kadalasan hindi natin pinibigyan pansin ang lubhang mataas, ang spiritual na panalangin, ang panalangin ng 我 otoridad. 们需要问我们这一个问题： Kailangan magtanong tayo sa sarili natin. 我们常有这样一种权柄的祷告吗？ Meron ba tayong mga panalangin ng otoridad? 我们若是要做一个祷告的人， Kapag nais natin maging isang tao ng panalangin, 就需要来学习这一种权柄的祷告。 kinakailangan matuto tayo sa ganitong panalangin ng otoridad. 这一种的祷告，乃是在马太福音18章第18节所说的。 Ito ay sinasaad sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. 第一小点说，要做一个祷告的人，要学习权柄的祷告。 Amen. Sabi dito, number one, kung nais nating maging isang tao ng panalangin, kailangan nating matutong manalangin ng may otoridad. 这一种祷告是主在马太18章18节所描述的。 Ang uri ng panalangin inilarawan ng Panginoon sa Mateo 18:18. 那里说，我实在告诉你们， Sinabi sa versikulo na yan, truly I say to you, 凡你们在地上捆绑的， what you have bound on the earth 必是在诸天之上已经捆绑； have already been bound in the heavens. 凡你们在地上释放， What you have loosed on the earth 必是在诸天之上已经释放。 is what has been loosed in the heavens. 这里说第二个小点，马太18章18节，这里的这一种的祷告称为捆绑的祷告。 Amen. Sa Mateo 18:18, may isang panalangin na tinatawag na nagtataling panalangin. 又有一种的祷告称为释放的祷告。 At isang panalangin na tinatawag na nagkakalag na panalangin. 捆绑与释放，这就是权柄的祷告。 Ang magtali at magkalag, ito ang manalangin ng may otoridad. 这一种的祷告乃是天上的举动，是凭着地上的举动。 Ang ganitong panalangin ay ang paggalaw ng langit ay ayon sa paggalaw sa lupa. 这里不是说在地上的人祈求， Sabi dito ng mga tao sa lupa ang naghihingi sa 这里乃 langit. 是说在地上的人捆绑。 Amen. Ngunit sinabi niya mga tao sa lupa, sila ay nagtatali. 这里不是说在地上的人祈求， Hindi sabi ng mga tao dito sa lupa ang naghihingi sa 乃是 Diyos. 说地上的人释放。 Ngunit ang mga tao sa lupa, sila ang nagkakalag. 这种捆绑释放的祷告，乃是权柄的祷告。 Ang ganitong panalangin ng nagtatali, ang nagkakalag, ay ang mga nali ng
na may otoridad. 在以赛亚书45章第11节说， Isaiah 51, 45章， 45, 关 verse 11. 于我手的工作， Concerning the works of my hands, 你们可以吩咐我。 you can inquire of me. 这里说到吩咐， We can command him. 我们看到这里有一个吩咐的祷告， Here in Isaiah 45 it says the commanding prayer. 命令的祷告。 Commanding. 按神来看，我们是可以吩咐神的。 Sa harap ng Diyos, pwede nating sabihin na gawin ng Diyos. 我们是可以来发命令的。 Pwede nating bigyan ng command. 在出埃及记第14章， In 出埃及记第14章， Exodus chapter 44. 当摩西带领以色列人出埃及的时候， Nung pinalabas ng Jehovah ang mga Israelitas. 当他们来到了红海边， Nasa gilid sila ng Red Sea. 后面有法老军兵的追兵， Sa likod nila, nandyan ang mga si Parao at ang kanyang hubog. 前面有红海的阻隔， Ngunit sa harap nila, nandyan ang Red Sea. 以色列人一面里面惧怕， So, sa panlabas sa panloob, ang mga Israelitas ay natatakot. 一面他们向神哀求， Sa isang panig, sila ay inuudyok nila ang Diyos. 一面他们也向摩西抱怨。 Sa isang panig naman, nagre-reklamo sila sa harap ni Moises. 在这个时刻，从圣经的话， Ayon sa salita ng Biblia, 我们看见摩西也向神来哀求。 si Moises, siya din ay nanalangin sa Diyos. 在14章15节，耶和华对摩西说 At sinabi ni Jehovah kay Moises,：“ 你为什么向我呼求呢？ Why do you call me? 你吩咐以色列人往前行， Charge the children of Israel to go forward. 你要举杖向红海伸手，把海分开。 And stretch your hands so that the sea will part. ”摩西的杖就是代表权柄， At yung tungkod ni Moises ay katumbas ng otoridad. 在这里，神的意思是说， Ang ibig sabihin ng Diyos, 摩西，你何必哀求呢？ Moises, hindi ka kailangan maghingi sa akin. 你可以用权柄来祷告， Pwede mong gamitin ang otoridad upang manalangin. 不必哀求，只要运用权柄来吩咐、来祷告。 Kailangan ng gamitin mo ang otoridad upang sabihin sa dagat at manalangin. 你运用权柄吩咐而有的祷告，神就要进来做。 Pag ginamit mo ang otoridad sa ganitong panalangin, ang Diyos mismo ang gagawa. 这就是权柄的祷告。 Ito ay ang panalangin ng otoridad. 第五重点，权柄的祷告就是马可福音11章23到24节里的祷告。 Letter E, ang manalangin ng may otoridad ay ang pananalangin ng panalangin sa Marcos 11:23 to 24. 11章24节说：“所以我告诉你们， Verse 24 says, Kaya sinasabi ko sa iyo, 凡你们祷告祈求的， whatever you pray to me, 无论是什么，只要信已经得着了，就必得着。” just believe that you have received and you have received it. 这24节是论到祷告的事。 Ang versikulo 24 ay tungkol sa bagay ng panalangin. 但是这一节的开头是说到所以， Ngunit sa umpisa ng versikulo na ito, sabi niya,
kaya, 这就说明24节是跟着23节。 ibig sabihin nun, ang versikulo 24 ay kasunod ng versikulo 23. 24节说到祷告， Verse 24 ay tungkol sa panalangin. 23节也是说到祷告的事。 Ang versikulo 23 ay sinasabi ang tungkol sa bagay ng panalangin. 23节说，无论谁对这座山说， Sabi niya, whoever speaks to this mountain, 这个发表不是普通的， ang salita na ito ay hindi pagkaraniwan. 这里不是说无论谁对神说， Hindi sinabi dito na kung ano ang sinabi mo sa Diyos. 这里是说对这座山来说， Kundi sinabi niya, magsalita ka sa bundok na ito. 全民的祷告不是我们对神说的祷告， Ang panalangin ng otoridad ay hindi ang salita natin sa Diyos. 全民的祷告乃是我们对山来说的祷告。 Ang pananalangin ng otoridad ay ang salita natin tungo sa bundok. 全民的祷告不是我们向神祷告，希望神来做什么。 Ang pananalangin ng otoridad, hindi tayo ay manalangin sa Diyos na nais na gumawa ng Diyos ng bagay para sa atin. 全民的祷告乃是我们运用神的权柄， Ang pananalangin ng otoridad ay ginagamit natin ang otoridad ng Diyos 照着神的吩咐， ayon sa bilin ng Diyos 直接对付任何的难处， at tutuusin natin ang anumang 并 suliranin 且直接将任何的难处除去的祷告。 at direkta natin sabihin tungkol sa suliranin ng Diyos. 第一小点说，信就是信我们已经得着所求的。 Number one, no? Ang pananampalataya ay ang nananampalatayang natanggap na natin kung ano ang ating hiningi. 阿门。照主的话，我们该相信我们已经得着了， Ayon sa salita ng Panginoon, dapat tayo manampalataya na natanggap na natin. 不是我们将要得着。 Hindi tayo tatanggapin sa lamang natin. 第一，盼望是期待将来的事。 Ang umasa ay nangangahulugang maghintay ng isang bagay sa hinaharap. 相信乃是看事情已经做成。 Ang manampalataya ay nangangahulugang ituring na nangyari na ang isang bagay. 信心不但相信神能或神肯做某些事， Ang pananampalataya ay hindi lamang ang manampalataya na magawa o gagawin ng Diyos ang isang bagay. 并且相信神已经做。 Bagkus ay ang manampalataya rin ay nagawa na ng Diyos ang bagay na iyon. 二小姐说，这就是全民的祷告。 Number two, ang panalangin sa Marcos na ito ay Mark 11 ay isang panalangin na may otoridad. 我们可以一起来读 A 小点。 Basahin natin ng sabay-sabay, letter A. Bigyan pansin natin, hindi hinihiling sa Diyos na gumawa ng isang bagay. 而是用神的权柄， Sa atin, ayon sa otoridad ng Diyos, 来对付那该除去的事。 ina-apply ang tusin ang mga suliranin. 第一，神派定我们，命令他所已经命令的事，吩咐他所已经吩咐的事。 Letter B, inatasan tayo ng Diyos na ituos kung ano ang kanyang iniutos at mag-utos sa mga inutusan niya. 第七，这会有完全
全的信心。 Kasi ang Ecclesia ay maaaring magkaroon ng gayong panalangin na may 里 otoridad. 头不疑惑， Walang alinlangan. 清楚的知道所做的是完全合乎神旨意的，就能有这样权柄的祷告。 At maging malinaw na ginagawa natin ay lubusang ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang panalangin. 教会什么时候摸着了神的旨意？ Kapag ang Ecclesia na hipo nila ang kalooban ng Diyos. 教会就能有完全的信心。 At ang Ecclesia ay magkakaroon ng lubusang 利 pananampalataya. 用神的权柄，而有这样权柄的祷告。 At gamitin ang otoridad ng Diyos upang magkaroon ng panalangin ng otoridad. 第一，权柄的祷告是与得胜者极有关系的。 ang panalangin na may otoridad ay lubhang may kinalaman sa mga mandaraing. 每一个得胜者都必须学习为这座山说话。 Bawat mandaraing ay dapat matutong magsalita sa bundok na ito. 我们的祷告是非常的需要的。 Ang halaga ang panalangin. 我们不祷告，就无法成为得胜者。 Kapag walang panalangin, hindi tayo magiging mga mandaraing. 但唯有我们知道什么是全民的祷告，才知道什么是祷告。 Kapag sa oras na dapat alamin natin kung ano ang panalangin ng otoridad bago natin malaman ano ba ang totoong panalangin. 作为神的得胜者，最要紧的工作， Ang pinaka-importanting gawain ng mga mandaraing 就是要把宝座的权柄能够带下。 ay dalhin dito sa lupa ang otoridad doon sa trono. 我们每一位都要学习这样一种全民的祷告。 Kinakailangan matuto tayo sa ganitong panalangin ng otoridad. 在进入第二大点之前， Bago tayo pumunta sa pangalawang 愿意来读一段 Roman 2. 从祷告这一本书。 Nais kong basahin ang isang portion dito, bahagi dito sa aklat ng panalangin. 第18章说到真正的祷告， Chapter 18, tungkol sa totoong panalangin. 这里说我们在天的境界， Sabi niya, sa loob ng kalakip ng kalangitan, 从神的宝座上发出来的祷告，都是真正的祷告。 ang mga panalangin na galing sa luklukan sa langit ay ang mga panalangin ng pakikipagbata. 这里说我们在天的境界， Sabi niya, sa kalakip ng kalangitan, 能有这样升天掌权的祷告， magkaroon ng ganitong panalangin ng pag-aakyat sa langit at otoridad. 就是真正的祷告。 Ito ay mga panalangin ng pakikipagbata. 这种真正的祷告， Ang ganitong panalangin ng 都 pakikipagbata 是为了赶逐撒旦，带进神的国度。 upang ituos si Satanas at dalhin sa lupa ang kaharian. 这里说到升天掌权的祷告， Sabi dito ay ang mga panalangin na umaakyat sa langit at otoridad. 以弗所书2章6节，那里说到他又叫我们在基督里一同复活，一同坐在诸天之上。 Ephesians 2:6 sabi niya, in Christ Jesus, He has caused us to be seated together with Him in the heavens. 我们在属灵的征战中，该注意的其中一件非常重要的事， Sa loob ng pang-espiritual na pakikipagbaga, may isang bagay na dapat bigyan natin ng 就是 pansin. 基督已经胜过了仇敌。 Na si Kristo ngayon ay He has overcome the enemy. 我们不需要再去征服仇敌， Di kailangan tayo ang
magtuos sa kalaban. 我们所需要的乃是在升天的地位上， Kinakailangan nasa posisyon tayo ng pag-aakit 来运用基督的得胜， at gamitin natin ang the victory of Christ, 运用基督的权柄 ang kanyang otoridad 来对付天空这一些的邪恶势力。 upang ituos ang mga pangdemonyong mga bagay. 这一种真正的祷告， Ganitong panalangin ng 乃 pakikipagbaka 是要赶逐撒旦， kinakailangan palabas 这 natin 一种 sa 真正 batas. 的祷告，乃是要带进神的国。 At ganitong panalangin ng pakikipagbaka ay upang dalhin ang kaharian ng Diyos. 我们都需要有这一种真正的祷告，能够带进神的国度。 Kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong totoong panalangin upang dalhin ang kaharian ng Diyos. 纲目的第二大点，坚定持续的尽话语的指示。 Sa Roman numeral 2, ang matibay sa ministeryo ng salita. 第一终点乃是第一大点跟第二大点之间的连结。 Letter A, ito ay kaugnayan ng Roman 1 sa Roman 2. 祷告该在话语指示之前，正如使徒们所行的。 Ang panalangin ay dapat nauna sa ministeryo ng salita, gaya ng isinasagawa ng apostol. 第二终点说，话语指示的一个范例是以弗所书3章17节上半。 Letter B, isang halimbawa ng ministeryo ng salita ay ang Efeso 3:17a na si Kristo ay nakagawa ng kanyang tahanan sa inyong mga puso. 使基督安家在你们心里。 Na si Kristo ay makagawa ng kanyang tahanan sa inyong mga puso. 全本的圣经是给我们看见， Ang buong Biblia pinahayag sa atin. 神在我们里面做工， Ang Diyos ay gumagawa sa loob natin. 基督也活在我们里面。 At si Kristo ay namumuhay sa loob natin. 加拉太书2章20节说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。” Galatians 2:20, it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. 圣经也用另外一个词“建造”来说明神在我们里面的工作。 Ginagamit din ng Biblia ang isang salita. Ang salitang pagtatayo tungkol sa pagkabuhay ni Kristo sa loob natin. 这里说使基督安家在我们心里， Sabi dito, na si Kristo ay makagawa ng kanyang tahanan sa loob sa inyong mga 安家就还是在一个特定的地方深深的定居下来。 makagawa ng kanyang tahanan, ibig sabihin nun ay permanente siya na nananahan sa loob natin. 使基督安家这个词就强烈的指明，他正在我们里面做建造的工作。 Ang makagawa ng kanyang tahanan, ibig sabihin nun, sinasagisag na ngayon din si Kristo ay nagtatayo sa loob natin. 神经纶的中心乃是在一件的事上， Ang ekonomiya ng Diyos ay ang sentro niya ay tungkol sa bagay niya. 就是神独一中心的工作。 Siya ang natatanging sentro ng gawain ng Diyos. 神在历世历代独一中心的工作， Sa lahat ng henerasyon, ang natatanging sentro ng gawain ng Diyos 乃是要将他自己在基督里建造到我们这般蒙他所拣选并救赎的能力。 ang ginagawa ng Diyos ay upang isagawa ang kanyang sarili sa loob ni Kristo sa mga
tayong mga tao na pinasilang na muli at na mga nananampalataya. 使徒保罗看见这个启示， Ang Apostol Pablo nakita niya ang payag 他 na ito. 就向父来祷告， Kaya nananangin siya sa Ama 使基督能够安家在我们心里。 na si Kristo ay makagawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso. 话语的指示就是神的分治， O, ang ministeryo ng salita ay ang dispensing sa loob natin. 神的分治乃是为着神的经纶。 Oh, at ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ay para sa kanyang ekonomiya. 第一小点，当基督扩展到我们心里，他就成了我们的人位。 One, kapag lumaganap si Kristo tungo sa ating mga puso, siya ay magiging ating persona. 我不仅接受基督在我们灵里做生命， Hindi lamang tinatanggap natin si Kristo bilang buhay sa loob ng Espiritu 也 natin. 接受他在我们心里做我们的人位。 At tinatanggapin natin siya sa loob ng puso natin bilang ang ating persona. B 跟 C 说，基督成为我们人位唯一的路，是他安家在我们心里。 Letter B, ang tanging paraan upang maging ating persona si Kristo ay makagawa siya ng kanyang tahanan sa ating mga puso. 阿们，我们若以基督做我们的心里的人位，那活在我们心里的人位，就不是我们自己，而是基督。 Kung kukunin natin si Kristo bilang ating persona sa ating mga puso, ang persona na mamumuhay sa ating mga puso ay hindi na ang ating sarili, kundi si Kristo. 知道我们的旧人已经与基督同定十字架， Lumang pagkatao natin ay naipako na kasama si Kristo. 我们该让基督安家在我们心里。 At si Kristo ay ginagawa niya ang kanyang tahanan sa loob 来 natin, 做 sa 我们 puso 的人 natin. 位。 At bilang ang ating 第 persona. 二，那位正安家在我们心里的基督，乃是无限、无量、无法测量的基督。 Number 2, ang Kristo na siyang gumagawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso ay isang di nalilimatahan, di masukat na Kristo. A 说，当基督安家在我们心里， Habang si Kristo ay gumagawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso, 我们就和众圣徒一同领略真正宇宙的良度。 matatalastas natin kasamang lahat ng banal 第 ang 一， dimension ng sansinuko. 基督是无法测量的，但却要安家在我们心里。 Letter B, bagaman si Kristo ay di masukat, siya gayon pa man ay gumagawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso. 第七，基督是宇宙的立方体，我们在身体里对他的经历也必须是一个立方体，是3度。 Amen. Letter C, si Kristo ang pansansinuko na kubo, cube. Ang ating karanasan sa Kanya sa loob ng katawan ay dapat maging hugis kubo. May 3 dimensyon. 基督要扩展到我们心里，做我们的人位。 Nais ng Panginoon na mapuspos tayo na magiging ang persona natin. 我们若是让这位无限无量、无法测量的基督安家在我们心里， Kapag hinayaan natin na ang di nalilimitahan, di masukat na Kristo na mananahan sa loob ng puso natin. 第三小点就是说，我们就能够被充满，成为神一切的丰满。 Number 3, sabi niya, mapupuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. 等于说，神的丰满是基督身体的彰显。 Letter A, ang kapuspusan ng Diyos ay ang katawan ni Kristo bilang ang kahayagan ng Tresunong 第一， Diyos. 基督的身体是无限，基督的无限彰显。 Letter B, ang katawan ni Kristo ay ang di nalilimitahan kahayagan ng di nalilimitahan Kristo. 第七，我们要让基督安家在我们心里，使我们被充满，而成为他一切的丰满，做他的彰显。 Letter C, kung
hahayaan natin si Kristo na gumawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso, tayo ay mapupuspos ng tersunong Diyos hanggang sa sukat na tayo ay magiging kanyang ganap na kahayagan. 第四说到真正的教会生活， Let us see. 无限无量、无法测量的基督亲自安家在我们心里的结果。 Ang tunay ng buhay Eklesiya ay ang bunga ng di nalilimitahan at di masukap na Kristo sa personal na gumagawa sa kanyang tahanan sa ating mga puso. 阿门。A 教会的内容是我们所接受作为我们人会的基督，就是做到我们里面的基督。 Letter A, ang nilalaman ng Eklesiya ay ang Kristo na kinukuha natin bilang ang ating persona. Ang Kristo na naisagawa tungo sa ating katapuhan. 我们为了基督身体的实际，就必须让基督安家在我们心里。 Kung nais natin magkaroon ng realidad ng katawan ni Kristo, kailangan natin hayaan si Kristo na gumawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso. 第七，我们一同来宣读。 Let's read together. Letter C. Matthew 16:18. The Lord says, I will build my church. 这个预言乃是关乎主的回来。 Ito ay ukol sa pagbabalik ng Panginoon. 这个预言乃是圣经中最大的预言。 Itong propesiya na ito ay ang pinakadakilang propesiya sa 预 Biblia. 言得着应验成就的目， At ang paraan upang may sa tuparan ang propesiya na ito. 就要让基督安家在我们心里。 Hayaan natin si Kristo na isagawa ang kanyang tahanan sa puso natin. 说被基督所占有、所浸透。 Upang puspusan tayo ng Diyos. 当基督也占有我们里面的人， Kapag inaangkin tayo ng Diyos at napuspusan tayo, 最末了说，我们就能在身体里与别人建造在。 at pinaka last point, no? Kapag inuupahan na ni Kristo ang panloob ng katawan natin, lalo tayo may tatayo kasama ng iba sa loob ng katawan. 利用基督的十字架，使我们的己被消杀。 Dapat i-apply natin ang krus ng Panginoon upang iwakas ang ating sarili. 使基督安家在我们心里。 Upang ang Diyos ay gawin ang kanyang tahanan sa puso natin. 众圣徒被建造一起， At 成为基督的身体。 makasama natin ang lahat ng mga banal upang maisa tayo ang katawan ni Kristo. Upang para sa kanyang kahayagan. Amen. Magkaroon tayo ng prayer, no, by two. Lord, and for teaching us appropriately how we need to exercise ourselves, use our human spirit, honor God, pray with faith, Lord, oh Lord Jesus. Lord, thank you for speaking concerning the order of prayer. Lord Jesus, please bring us into such a order of prayer. Lord, ibigay mo na natin sa sarili ko dito. Lord, it is not in your eye, but it is you. Lord, occupy our inner being, our soul life. Lord Jesus, we only want to submit ourselves to you. We want to pray with authority. Oh Lord Jesus, we praise you. Kapatid, malaya po tayong mag-share, but first of all, we have a brother to say something first. So please stand up. That side's for my brothers and that side for Sister Paul.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord for the ministry of the word and God's dispensing for God's economy. Amen. The important point that our brother has given to us this afternoon regarding continuous steadfastly in prayer and in the ministry of the word. Praise the Lord. In Acts chapter 6, verse 4 says, steadfastly in prayer. He gave us 5 important points regarding the importance of prayer. Prayer means that we are nothing and we cannot do nothing. It means there is the real denial of the self. Ganyan kahalaga ang panalangin, mga kapatid. Ang panalangin ay ang nagsisik sa Panginoon at ang nais ng Diyos. Hindi na ang panalangin ay humingi kung anong nais natin. Hindi hanapin natin kung ano ang nasa puso ng Panginoon. The second point is binigay natin ang panalangin. Kaya kaugnayan ng Diyos sa ating Espiritu. Kaya siya ay sipsipin ang kanyang elemento sa ating panalangin. At ang ika-4 na punto ay pinakita sa atin na ang prayer ay prayer ng may otoridad. Amen. Sa Matthew 18:18, sinabi, ang prayer ng may otoridad ay prayer na merong binding prayer at ang losing prayer. Praise the Lord. At ang ikalimang punto na binigyan din ng ating kapatid sa Marcos 11 na itong prayer na ito ay prayer na merong pananampalataya. Na natigawan na niya at tayo ay nananampalataya sa ganitong panalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, please, image you're sharing with 30 seconds. And then when you hear the piano, please stop. Amen. Thank you. Praise the Lord. Ang pamahagi ng salita ng Diyos ay ang libinong buhay ng Diyos. Ang matibay na panalangin ay ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Kailangan natin manalangin sa loob ng Espiritu. Pamahagi ang kanyang buhay at sipsipin ang kanyang mga salita sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Ang panalangin ang kailangan natin ihandog sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nagpagtanto ko sa example na pinilayas ng Panginoon yung pipi at binging Espiritu. At tinasakal ulit ako, meron akong bingi at bibig Espiritu. Salamat sa Panginoon, pinalayas na ito. At si Kristo na ang gumagawa ng kanyang tahanan sa ating puso. And lagi ako na nanalangin na kaya ko na bumalik ang pipi at binging Espiritu. Lagi tayo magsalita at manalangin. Magkaroon ng otoridad. He's also building himself into us. He's not only light, but also the person in our hearts. This person is not I, but Christ, who lives, walks, and speaks to us in the mingled spirit. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe. Una, pakita natin na ibinis ni Kristo ang tao. Tayo mga mananampalataya sa loob ang ating pagtawag dito upang siya'y manalangin sa kanyang kaluluman ng trono upang hingin ang kanyang kalooban at maghanap ang kanyang paghahari dito sa lupa. Kaya mga kapatid, kapag tayo nananalangin, tayo'y nananalangin kapwa ang Diyos at ang tao ang Diyos. Tayo ay definitive na. Wala tayong magayang panalangin at ipuy ang panalangin sa trono. Kundi, kailangan tayo ay kaisa sa kanyang kalooban. Praise the Lord! Kailangan natin manalangin bawat isa sa atin. Mayuhan na lang po sa buhay. Ang panalangin ay napaka-importante sa ating buhay ng Kristiya. Ito ay nagdadeklara na hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Amen. So I enjoy here the matter of genuine prayers. Amen. To pray genuinely is to contact God the Spirit. Using our human spirit. That's why John 4:24 says that God is spirit and we should contact Him using our spirit. And also genuine prayers are the issues of the mingling of the Holy Spirit with our human spirit. Wherein God prays in man and man prays in God. And also to pray genuine prayer is to
Amen. Is to, amen, to pray in the Holy Spirit. Prayer must be initiated by God. And touch God, and we must pray in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit means that we and the Holy Spirit are together in the fellowship of these two spirits. That's why we are praying in the Holy Spirit. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayo ay ayon sa isang pinaghalong spirito. At ito dapat dumaraan sa krus. At dapat itatwa natin ang ating sarili. Pag-iisa tayo sa kanyang layunin o sa kanyang kalooban, hindi sa kanyang matamhang ekonomiya. At sa ating panalangin sa espiritu, sa isang pinaghalong spirito,